Okay, so tuloy natin to. As in kanina, sinolve natin yung January 1, 2001, which is the first day ng 21st century. So, kasi may controversy rito eh. Ano ba sagot? Monday o Tuesday? So, yun yung sagot kapag 21st century yung hinahanap. Yung kasi yung sa reference na to, sa mismong Litons, yung Monday ang sagot. Kasi yung tinutukoy doon, 21st century. So what if sundin natin yung guide na yan yung binigay? The first day of the 20th century was January 1, 1901. O yan yung kunin natin. Anong araw yun? Okay, so ang ginawa natin, okay, konting recall. Dapat may alam kang parang benchmark. Oh, benchmark ng surveying. Okay, sa January 1. So dapat kung alam mo yung New Year, recent lang, anong araw yon, January 1, 2026, or any other New Year, first day of the year na nakalipas na. Basta tandaan niyo yung araw na yun, pwede yung gawing benchmark. And papunta kayo sa target yung araw. O, ganun lang. Okay, so ako, di ko alam. So, nag-start ako today, March 6, Friday. Alam ko yan, given yan. Bumalik ako, inalam ko yung January 1, 2026, that is Thursday. And then yun, nakarating ako sa January 1, 2001, which is Monday. Sige, so further, let's go further back pa. So, yung 20th century. So, minus 100 bali. Sige, palabasin natin. Palabasin natin yan. O balik tayo ng ilang years yan. Ayun nga, sinabi ko na nga, 100. 1 century yan eh. Dapat alam niyo yun yung mga tawag sa pag, period of time or interval of time. Pag 100 years, century. Pag 1,000 years, millennium. Pag 10 years, decade. 9,001 na. 1901. Pag 20, anong 20? Score yun, di ba? Yan. Hindi nyo alam. Now you know. Ayan. 1901. Same process. Alam natin na pagitan nila ay, ang pagitan nila ay, ilan ba? 100 years. Okay? Then mahati yon, meron kang leap years again and regular years. Original pala pangalan ko kanina. Okay, original years and leap years. So, ang leap year, magsisimula yan sa obviously, kung kasama yung 1900 dito, hindi yung leap year. Alam niyo na yung rule na yon. That pag century, every century divisible by 400. So, ayun. Kaya, consider lang natin dyan, 1901, 1902, 1903, 1904 ang first leap year dyan. Papunta sa, ayan to, 2000. No? So, ayan. Ilang years yan? Yan. Ilang years yan? 2000 minus 1904. 96. Pero hindi naman yung kinukuha natin. Okay, again, ginawa natin nung una ay nag-arithmetic. Ginamit natin yung formula sa arithmetic sequence. A sub n equals a sub 1 plus n minus 1 times d. Okay, a sub n ay 2000. Yung last term, first term, 1901. Application to. Na-review ko pa sa arithmetic sequence. 1904 and minus 1 times 4. So, that will give us the number of terms niyan is what? Mamimental ko ba yan? Hindi eh. Yung magaling sa mentalan eh. 2,000, may calcul naman eh. Allowed naman eh. Minus 1904 divided by 4, then plus 1. So, that is 25 years din. Same sa nauna. Pero yung isa ay, yung pagitan talaga nila. Ito ay leap years, 25 years. Ayan yung leap years. 25 leap years. Ordinary years, obviously, 75. Again, pag leap years, 366 days. Pag ordinary years, 365 lang. So, compute natin yung total niyan, total number of days.
25 plus, nope, nope. 25 times 366 plus 75 times 365. Oops, sumobra. 365. 36525. Yun na yun. 36525. Anong gagawin dyan? Modulo 7 na lang yan. That is equal to? Hindi yan kaya ng kaya. Hindi ko lang ba nakita sa kaso? May modulo ba rito? Wala, no? Gabi. Parang wala talaga. Mod. Wala. Baka na overlook ko lang or wala talaga. Kaso na tayo. Ito pa yung kanina. That is 36525 mod 7. 6. Paatras ka ng 6 days. Galing ka dito. Atras ka ng 6. Ilan na yun? Galing ka Sunday? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ayan yung sagot. Niyan hanap ng iba. Tuesday. Tuesday ang 1901. January 1, 1901 is a Tuesday. Tuesday. Ganun. Gusto niyo pa hanapin? No, ayan. Hopefully nakatulong yung technique. Ayun lang, module lang. Tapos, that may reference ka. Then yung pag ano lang talaga, pagbibilang ng days sa pagitan. Huwag lang mapagpalit yun. Yung kailangan may -1, pagkalimutan yan. Kapag nabilang mo parehas, subtract mo yun. Subtractan mo ng isa. And I guess that's it. First problem. Yan na. Hope you learned something. Thank you.